Hinamak na manugang. Kabanata 28. Natigilan si Jane Lewes. Hindi niya inaasahan na ganoon ang utos ni Lola Lewes sa kanya. Hindi man lang sila nagsisi sa ginawa nila. Sila ang nagpasya na gamitin ang kanyang blueprint at itago ito sa kanila. Ngayong naharap na nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, gusto nilang ayusin ko ito. Wala akong kilala na young Master Dixon, malamig na sabi niya. Hindi kita matutulungan. Napakunot noo si Lola Lewes sumusobra na ang ginagawa ng babaeng ito. Hindi ko alam kung kilala mo siya o hindi. Ikaw ang gumuhit nito diba? Itinambol niya ang kanyang daliri sa blueprint na inilatag niya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo para malutas ang problemang ito. Ayusin mo, or umalis ka sa company. The Lewes family is better off without you. Matapos ang lahat ng galit niya na binaon niya mula sa One How Company, ibinuhos niya lahat sa kanyang apo. Kumakabog ang kanyang dibdib habang umaalingaw sa buong kabahayan ang kanyang mga salita. Wala nang iba pang salita, tumayo siya at naglakad palayo. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Kailangan niyang lutasin ang problema. Pagkaalis ni Lola Lewes, nagngangalit si Jane Lewes. Noong kinuha ang kanyang blueprint, hindi siya nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ngayong hindi pipirmahan ng One How Company ang kontrata, inisip din ng babaeng matanda na ito na kasalanan ko ito. Isa lang ba akong kasangkapan sa kanila? Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay hindi siya makapagsalita. Dahan-daang lumapit si Helena sa kanyang anak at niyakap ang kanyang kamay sa kanya. Jane, mahinang sabi niya. Makinig ka na lang sa lola mo. Hanapin mo si young Master Dixon. At saka, hindi naman ito masamang bagay, pipirmahan niya ang lahat ng walang problema. Maaari mong hilingin sa kanya na pumirma ng maraming kontrata sa hinaharap. Jane, ang paggamit nito ay tungkol sa reputasyon ng negosyo ng mga Lewes pati na rin ang posisyon namin sa Lewes family, paalala ni Albert Lewes. Pumunta ka at mangyaring para sa awa. Sumasang-ayon kayo sa gusto nila. Hindi ko nga kilala kung sino yang young master na yan. Bakit ayaw mong maniwala? Nang magsalita si Jane Lewes, napapanganga na lamang si Jane Lewes sa hinaing habang tumatakbo paakyat sa kanyang silid. Nagkaroon ng katahimikan bago sumulyap si Helena kay Alex Dixon. Hindi siya nagsalita sa buong oras na ito. Lahat ng ito ay dahilan kasi wala kang kakayahan para hindi mahirapan ng ganito si Jane. Napakagat siya. Napakabait na babae ni Jane. Anong ginawa niya para pakasalan ka? Pumayag naman si Albert Lewes. Nagkibit-balikat si Alex Dixon. Dad, Mom, I didn't say anything this entire time. Ikaw ang nagpilit kay Jane na hanapin si young Master Dixon, hindi ako. At sa tingin mo may karapatan kang magsalita. Napabuntong hininga si Helena sa pagkadismaya. Puntahan mo lang siya at kausapin. Hindi na niya gustong makipagtalo pa sa biyenan, naglakad siya papunta sa pintuan ng kwarto. Gayunpaman, nang pipihit na sana siya nang hawakan ng pinto ay nakita niyang nakalock ito. Kumatok si Alex Dixon. Jane, tawag niya. Ayos ka lang ba? Pabayaan mo akong mag-isa. Sabay sabi ni Jane. Ang kanyang puso ay inilibing sa ilalim ng mga hinaing. Kinasusuklaman niya ang pagiging ganito, kaya walang magawa. Akala ng lahat ay kilala niya si young Master Dixon. Nagkamali ang lahat sa kanya. Wala siyang kinalaman sa kanya. Nang maisip niya ito, niyakap ni Jane Lewes ang kanyang mga tuhod at hinayla ito palapit. Hindi na napigilan ng kanyang mga luha ang pagpapatak. Tumayo si Alex Dixon sa may pintuan. Ang bigat ng kanyang puso. Ilang saglit na katahimikan lang ay kumatok siya sa pinto. Kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin, tawag niya, kahit gusto mong makita si young Master Dixon ngayon, gagawin kong ipakita siya sa harapan mo. Narinig ni Jane Lewes ang kanyang mga sinabi at mas lalo siyang nawala ng gana. Every one of you cares about him. Asawa mo ako. Gusto mo ba talagang makita ko rin ang lalaking iyon? Umiti siya ng mapait. Kung ayaw mo siyang makita, ayos lang. Makikinig ako. Buksan mo lang ang pinto at papasukin mo ako. Dapat yan una mong sinabi. Sagot ni Jane. Dahil mas komportable siya, tumayo siya at binuksan ang pinto. Nang makita ang agrabyado na mukha ni Jane Lewes, napabuntong hininga si Alex Dixon. Jane, anong balak mong gawin dito?
Hindi ko alam. Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ko papunta sa One How Company, papaalisin nila ako. Napabuntong hininga siya. Pupunta lang ako, at kung hindi ito gagana, hindi niya ako dapat sisihin. Tinitigan siya ni Alex Dixon habang sinasabing, kung may tiwala ka sa akin, hayaan mo na ako ang gagawa ng paraan sa problemang ito. Nagkaroon ng katahimikan nang tumungo si Jane Lewis. Bagamat hindi rin siya naniniwala na may kakayahan itong lutasin ang problema, kontento na siya na maaari siyang umasa sa kanya. Kinaumagahan, hindi man lang siya bumangon. Nagring ang phone niya. Kinuha ni Jane Lewis ang kanyang telepono at sinipat ang caller ID. Si Lola Lewis iyon. Marahan niyang sinipa sa tagiliran ang asawa. Si Lola na naman. Kinuha niya ang phone. Kamusta, Alex Dixon? Umalangaw sa kabilang linya ang hindi nasisiyahang boses niya. Nasaan si Jane Lewis? Bakit hindi siya pumasok sa trabaho? Napunta ba siya sa One How Company? Hindi maganda ang pakiramdam ni Jane ngayon. Tutulungan ko siyang mag-apply ng leave. Ikaw kung hindi pa siya patay, kaladkarin mo siya dito. Kung hindi siya makarating dito sa pagtatapos ng araw, hindi siya welcome sa darating na panahon. Naiintindihan ko, pinatay ang tawag. Walang pakialam si Alex Dixon sa iniisip niya. Kahit na pinaalis siya ni Lola Lewis, madali siyang magbukas ng isa pang kumpanya para sa kanya. Hindi siya ganoon kadaling mabuli. Tinagilid ni Jane Lewis ang ulo. Anong sabi niya? Magpapahinga ka sa bahay ngayon at huwag lumabas ng tahanan. Tumagilid si Alex Dixon. Huwag pansinin ang sinumang naghahanap sa iyo. Kung ang pamilya Lewis pinagbantaan ka na alisin sa trabaho, huwag tayo matatakot. Tingnan natin kung sino ang magmamakaawa sa huli. Tumango si Jane Lewis. Bagamat nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso, maaari lamang niyang piliin na maniwala sa kanya. Grupo ni Lewis. Sa meeting room, ang mukha ng lahat ay puno ng pag-aalala. Bastos. Napasandal si Lola Lewis sa mesa habang nanginginig ang mukha. Pinatayan talaga ako ng tawag ng basura na iyon. Akala ba niya na di ko kayang tanggalin si Jane sa trabaho? Lola, huwag kang magalit. Health is the most important. Tinapik ni Megan Lewis ang mga balikat ng kanyang lola. Baliw talaga ang babaeng iyon. Hindi ba siya nakaramdam ng pananakot sa mga salita mo? Pinipili niya talagang maniwala sa walang kwentang lalaking iyon. Gaya nga ng inaasahan niya, mas naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang lola. Matagal ko nang alam na walang utang na loob si Jane Lewis. Napakunot noo si Mark Lewis, tanggalin mo na talaga siya. Kapag pinananatili mo siya sa kumpanya, baka magdulot siya ng maraming pagkalugi sa kumpanya. Fine. Tumango si Lola Lewis, tatanggalin ko siya ngayon. Abangan ang susunod na kabanata.